Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotions para sa ngayong August 1, 2024. And for today, we are going to talk about the topic of being sensitive to the Spirit of God. And with the help of the 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 12, hopefully we will tackle this topic effectively. So, unang-una, babasahin ko po muna ang ating passage ng 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 12. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Sa Tagalog, ngunit ito ay inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinaliksik ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. So sinasabi po rito na we as people have a spirit, and yung spirit na yon ang pinaka nakakaalam sa kung ano yung tumatakbo sa isipan natin. The same as merong spirit si God. And yung Spirit of God, ang pinaka nakakaalam sa mga thoughts ng ating Panginoon. And dapat po nating malaman at alalahanin na may pinagkaloob sa ating spirito ang Panginoon, no? And yung spirito na yon ang gumagabay sa atin upang mapalapit sa Kanya. So, una po sa teachings natin is God imparted Himself to us. Since binigay niya po yung espiritu sa atin upang pumaloob sa atin, nagkakaroon po tayo ng ability to understand His thoughts, His intentions. Kumbaga, yung Panginoon po ay naglaan sa atin ng espiritu upang mas maintindihan natin siya. Therefore, God imparted Himself to us, no? So that we know that His plan is almighty. So that we can have the ability to reconcile with Him, so that we can change, so that we can mold into a better person, a better believer of His, no? And pangalawa po, we have the mind of Christ. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, who has known the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. So this implies, no, talagang yung way of thinking ni Jesucristo is inimpart niya sa atin. Kumbaga, binigyan niya tayo ng ability to think like Him, to understand things in His perspective. And that's the job and that's the purpose of the Spirit, no? Para mas maliwanagan tayo sa lahat ng mga bagay in all godly things. And pangatlo po, our deepest intimacy is with God. Talagang siya yung may pinakamalalim na relasyon sa atin. He has imparted us life. Siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Siya ang nagbigay sa atin ng kaligtasan, ng salvation. And siya rin ang nagbigay sa atin ng Spirit. So that we may understand what God has freely given us. So talagang yung relationship natin with God walang katumbas, walang kapantay. We are deepest with Him. And para naman po sa application, unang-una, let's understand the Bible through the illumination of the Spirit. So, sinabi nga po ni Pastor Russell na yung mga authors ng Bible, yung mga taong nag-contribute sa mga kasulatan na nasa Biblia is directly ginabayan ng Panginoon at ng Spirit ng Panginoon. Kumbaga, kaya nila nagawang mag-impart ng godly knowledge, ng knowledge na sumasang-ayon sa katuruan ng Panginoon is dahil sa paggabay ng Espiritu. Ng Espiritu na nanggaling sa Diyos. So, kapag naging aware po tayo sa fact na yon, talagang malalaman natin na lahat ng mga naka-impart, lahat ng mga nakasulat, lahat ng
lahat ng mga linya sa Biblia is napakahalaga. Punong-puno ng meaning, punong-puno ng kahulugan na kung saan maaaring makatulong sa atin sa paglago bilang tao. And pangalawa po sa application, let's talk with God about our innermost thoughts, no? Actually, we don't even need to talk to Him verbally. There are other ways to communicate with God, no? Even with our own thoughts. As long as we express what we want towards Him, talagang didinggin niya yan. He is not deaf. He is not blind. He knows He knows our thoughts. He knows our intentions. So let's make it clearer by talking to Him back. Kumbaga, let's continue this communication with Him. Lahat ng mga gusto mong sabihin sa Kanya, sabihin mo. Don't be afraid. In fact, be encouraged. Kasi nandyan siya. Ang ating Panginoong full of grace, full of love, and full of understanding. And lastly po sa ating application, let's pursue intimacy with God by being sensitive to the voice of the Spirit. Like I've said earlier, yung Spirit po, nandyan yan upang mas maintindihan natin ang plano ng Panginoon. Upang maunawaan natin yung mga bagay na ginagawa niya para sa atin. So that we can acknowledge, we can be grateful for what God has given us. And in that way, hopefully, we do the right things. We do things that glorify God. We do things that make us deserving of His love. So let's pursue intimacy with Him by listening to the Spirit. Kasi yung Spirit po yung magagabay sa atin sa mga tamang desisyon natin sa buhay. Sa mga desisyon na magpapalapit sa atin sa Panginoon at magpapatibay ng ating relasyon sa Kanya. So yun lamang po ang aking daily devotion para sa ngayong August 1. It's the start of a new month. Hopefully, we make this a meaningful one, no? Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.